winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Tay, Nay, gusto na po namin bumukod ng pamilya ko ng bahay. Magre-renta na lang po kami. Kasi po, napag-isip-isip po namin na magkakaroon po kami ng sariling privacy pag umalis na po kami dito sa bahay natin. Eh syempre, sasabihin ni nanay at ni tatay, naku anak, malaki yung bahay natin, ba't aalis pa kayo? Ay di ba, ang laki nga na itong bahay natin, binili nga natin to para buo tayong family. Di ba, mas maganda nga yung buo yung family natin, mas masaya. Ay di ba, nandito si kuya mo, nandito si ate mo, ikaw nandito, yung bunso mo, mong kapatid nandito din. O di ba, ang saya-saya natin? The more, the merrier, the merry happy. Di ba? Di ba mga kainag sa... So, totoo naman talaga, di ba? Masaya ang isang pamilya pag sama-sama at buo magkasama sa isang family. Pero syempre, mga kainags, ang mga anak natin, lumalaki yan at nagkakaroon ng sariling pananaw sa buhay at nagkakaroon ng sariling family yan sa bandang huli. Syempre, hindi mananatiling mga bata at single ang ating mga anak. So, di ba mga kainags, ano? By the way, mga kainags, ano? Disclaimer lang po, no? Meron tayong content ngayon na pag-uusapan natin na wala po tayong hinihiya, wala po tayong hinahamak, wala po tayong pinag-uusapang ibang tao. Ang pinag-uusapan lang po natin sa content natin na ito ay ang mga nangyayari dito sa Canada at hindi lang dito sa loob ng Canada, no, sa labas din ng Canada. Na kapag ang family ay bumili or nangutang sa bangko ng isang malaking bahay at share sa pagbabayad ng mortgage at ng property tax at ng mga bills gastusin sa loob ng bahay. So, napakagandang topic to mga kainay. By the way, magandang araw, magandang gabi po sa inyo kung nasaan man po kayong araw na to. At don't forget to subscribe po kay Inags channel. Thank you very much po. No? Click the like button na rin po at leave your message. Yan. Suporta na rin po. Maraming salamat sa inyo. Yan. Medyo maiba ng konti ating content ngayon. Di ba? So, yun na nga mga kainay. Si nanay at si tatay pumunta ng Canada. Siyempre, kasama si kuya, si ate, ikaw, at si bunso, di ba? Mga underage, siyempre. So, eto na ngayon, bumili ng maliit na bahay si nanay at si tatay. Eh, siyempre, depende sa budget nila, di ba? So, pabilisin natin ang story, si kuya, ikaw, si ate, si bunso, lumaki na. So, sabi nyo kay nanay at kay tatay, nag-usap kayong magkakapatid. Tsaka yung family mo, yung tatay mo, tsaka si nanay, tay, nay, bakit kaya hindi tayo bumili ng isang malaking bahay? Yung bago, yung malaki, yung bang kasya, yung bang pwede tayong magtakbuhan sa loob ng bahay natin. Total, si kuya, tapos na sa pag-aaral, o di ba? May trabaho na, maganda sweldo. O si ate, may trabaho na rin, maganda rin ang sweldo. Ako, may trabaho na rin ako, maganda rin ang sweldo ko. At ganun din si bunso, malaki na rin. May trabaho na rin. At kung kukuha tayo ng malaking bahay, di ba? Kung magkano man ang gagastusin ng mortgage at ng property tax at ng mga bill sa bahay, paghati-hatian natin. O di ba? Hindi mabigat, magaang sa bulsa. O di ba? Ang bihira. Totoo yan mga kainis, ano? Real talk lang po tayo at wala po tayo, sabi ko, wala tayong tinatapakan, ano? Na pag-uusapan lang po. So, syempre sa una, yan ang maiisip mo no? Yan ang maiisip mo talaga. Wala ka pang ibang iniisip kasi excited bumili ng bahay, excited na magkaroon ng maganda, malaking bahay. Wow, di ba? Siyempre proud ka, mga kainis. Proud ka, di ba? Papapicture ka, selfie, post sa Facebook, post sa kung saan-saan. O, di ba? This is our new house. We're proud. O, di ba, mga kainis? So, siyempre, congratulations. Wala naman tayong problema doon, mga kainis. Hindi pa natin nakikita doon ang problema. So, ang pinag-uusapan natin ito, yung mga hindi naisip yung magiging dahilan nung naging desisyon, mga kainags. Meron kasing ganyan. Minsan hindi na naiisip yung paano kung ganito, paano kung dumating yung ganitong time. O, diba? So, mamaya na tayo pupunta dyan. Eto na ngayon. Eh, di syempre, excited kumuha ng bahay. Nakakuha na kayo ng bahay, So, syempre, yung pagbabayad ng bahay, property tax, mortgage, is out of the budget na ni nanay at tatay yan sa kanilang mga sinasweldo kung ano man trabaho meron sila. Siyempre, malaki na nga Ang kaya lang nilang bayaran dati, yung lumang bahay nyo na hindi umaasa sa tulong ng mga anak. So, siyempre ngayon, bagong bahay, kailangan na ni nanay at ni tatay ang tulong ninyong 4 or 5
or 6, or 3 magkakapatid, or 5 magkakapatid, para sa pagbabayad ng bahay. O, diba? So, ito na ngayon, syempre, ang ganda ng buhay, magaang, contribute sa pagbabayad ng mortgage, mga groceries, bills, masarap, di ba? Especially pag binata ka, dalaga ka, nakapisan ka sa magulang mo, di ba? Nakatira ka sa bahay ng magulang mo, di ba? Eh, syempre, hindi mo pa mararamdaman yung tunay na buhay niyan eh. Yung tunay na totoong buhay, yung realidad eh. No? Yung binata eh. Bili rito, bili roon, o, di ba? Bagong kotse, wow, sarap, gwapo, ganda, drive. O syempre, normal yan, mga kainis. Ano? Normal yan, wala tayong problema dyan. Kahit ako, naranasan ko rin yan eh. Kailan ako, nung time nung bata ako, gusto ko pero wala akong ibubuga. Yun. Yung man trying hard, gusto kong maging mayaman pero wala talaga. Walang-wala, kaya tinanggap ko talagang wala. So anyway, so yun na nga, ano, mga kainags, ano. Eto na ngayon, dumating na yung time na si kuya nagkaroon na ng pamilya. Siyempre, darating talaga tayo dyan, di ba? O, siyempre, pag binata ka, bago ka magkaroon ng bahay na gusto mo, kailangan mo muna mag-ipon. O, siyempre, sasabihin mo sa misis mo, doon muna tayo kay nanay tumira sa bahay namin. Total, nag-share naman ako doon eh. O, di ba? Para makaipon tayo, makabili tayo ng hanggang pag nakaipon na tayo, may pang-down tayo sa pag-utang natin ng bahay. O, sa madaling salita, kinausap si nanay, si tatay, mga kapatid, sige pumayag. O, syempre, andun. O, nagkaroon ng baby, yung si kuya at saka si misis niya. O, di masaya, syempre, may baby, masaya, sobrang saya eh, no? Saya talaga. Ito na ngayon, ikaw naman, o, di ba? Gusto mo na rin magkaroon ng asawa, o, family. O, syempre, ganun din, wala kang ipon, di ba? Hindi mo na paghandaan yung pag-aasawa, yung pagbuo ng family, di ba? Unti-unti mo na lang marirealize yan sa bandang huli. O, kinausap mo si nanay, si tatay, kuya, si ate, si bunso. Dito muna kami sa bahay, kasi malaki naman yung bahay natin para makaipon kami, makapang-down din kami ng pambili ng bahay o pang-utang ng bahay, o, di ba? Siyempre, ando na, ilan na kayong family ron? 3 na. Yung family nyo, si kuya, at yung family mo, syempre, nanganak ng... ilan na yung anak ni kuya? Sabihin natin, 2. O yung anak mo, sabihin natin, 1 or naging 2 na rin. O, di ba? Eto na si ate ngayon, syempre. Syempre, di ba? Gusto na rin mag-asawa. O, ganun din. Doon din muna sa bahay nyo tumira. O, nagkaanak din sila. Ang dami ng mga bata doon, magpipinsa na, di ba? Eto rin si bunso, syempre, nag-asawa na rin. Ganun din, syempre, di ba? Kailangan mo na mag-ipon bago makakuha ng sariling bahay. Pero syempre, alam nyo mga kainis, ano? Pagka kasi minsan hindi mo nararamdaman yung responsibilidad mo sa isang bagay, sa pagkuha ng bahay, yung pagkakaroon ng sariling bahay, hindi mo muna iisipin yan, hindi mo muna papasukin yan kasi ang sarap yung binabayaran mo, konti lang no? Share lang kasi hati-hati kayo di ba? Nakikita ka kinanit kitatay, di ba? Although may karapatan nga naman doon sa bahay niyo kasi nag-share ka naman di ba? So ngayon, dito na papasok yung pag-uusapan nating problema. O, diba? Syempre, hindi maiiwasan mga kainags, na sa isang community or sa isang grupo, sa isang family na marami, hindi maiiwasan magkaroon ng issue dyan. Hindi maiiwasan magkaroon ng away dyan. Kaya nga sinasabi nila, kapag marami, sigurado may away yan. Kapag marami, sigurado may problema yan. Syempre, hindi naman pare-pareho ng ugali yan mga kainags. O, diba? So, sabihin natin, example, eto na. Hindi na muna makasundo yung bilas mo. Or hindi mo na makasundo yung bayaw mo. O, diba? So, yun na yun. Doon na mag-uumpisa yun, mga kainis, Eto na ngayon, yung anak mo, pinagalitan nung asawa nung ate mo. O, diba? Magagalit ka ngayon. O, magsisigawan ka. Ba't minapagalitan yung anak ko? O, ganun, sana sinabi mo sa akin kung anong problema. O, ganun talaga, mga kainis. Nangyayari yan. Hindi na napigilan yung galit, Sinigawan ng anak mo. Diba? Minsan, napalo pa. O, diba? Yan na yun. Tapos ito na, hindi na maiiwasan yung magparinig. Nako, Panginoon, yung parinig. Nako, eto na ngayon. O, dati sama-samang kumain, ngayon hindi na. By schedule na. O, di ba? Wala na. Watak-watak na. Tapos syempre, mga kainags, pag yung family ng kuya mo, yung family ng ate mo, yung family ng bunso mo, madami na yan, mga kainags, So, marami ng gastusin niya. So, syempre, medyo mahihirapan ka na ngayon. Ganon din yung family, yung kuya mo, ate mo, bunso mo, kapatid. Ganon na rin sila. Na dati, ang iniisip lang nila,
share lang sa bahay, share lang sa bills ng mga gastusin sa bahay. Ngayon hindi na kasi meron na silang family doon sa bahay. 'Di ba? Yung sweldo nila gastusin ng mga anak, mga damit ng anak. O, 'di ba mga kainas? Hindi na katulad dati. Pag sweldo mo, bigay lang kay nanay yung share mo tapos na sa'yo na yung the rest. Hindi na ngayon. Iba na usapan ngayon. O, 'di ba mga kainas? Iba na. Iba na ngayon. Yun na yun. So, eto na. Siyempre, ganun din sila. Ganun din yung mga kapatid mo, di ba? So, may time na nagkakasamaan na ng loob. Di ba? Tapos, siyempre, eto na ngayon. Minsan, siyempre, yung asawa mo, o yung mga asawa, yung iba dyan, walang trabaho. Siyempre, mag-isa ka lang nagtatrabaho. Siyempre, sino mag-aalaga ng anak mo? Hindi mo naman pwedeng iasa kay kuya yan, o kay ate. Hindi mo naman pwedeng iasa kay nanay, kay tatay mo yan. Kawawa naman yun. Kung lahat kayo, iasa nyo yung mga anak nyo kay tatay at kinanay nyo, di baka mapaaga si nanay at si tatay. Bihira. O, di ba? Makakainis, ano? So, syempre, yung mga asawa natin, yung iba dyan walang trabaho. Yung iba dyan nagpa-part-time. Yung iba dyan, syempre, salita ng schedule. Di ba? Makakainis, ano? Pero sabihin natin, walang trabaho yung asawa mo. Ganon din yung asawa ng kapatid mo. O, di ba? Siyempre, merong sama, kalibaw, may samaan ng loob yan. May mga issue, may parinigan yan. O, di ba? So, minsan, yung asawa mo, nagugutom na, gusto nang kumain, gusto nang magluto. Hindi mo nalalabas ng kwarto yan kasi nandun yung kaaway niya. Nandun yung kaaway niya sa kusina. Nagluluto din. So, hintayin niya muna matapos yun. O, di ba? Bago ka lumabas ng kwarto. Hindi na healthy. Hindi na healthy sa mentally stress ka na. Emotionally, ganun din mga kainis. Siyempre, ayaw makita yung kaaway mo eh. Ganun na. So hanggang sa dumating yung time na kakausapin mo na yung asawa mo or kakausapin ka na ng asawa mo na ayoko na rito sa bahay. Gusto ko nang bumukod tayo. Mangupahan na lang tayo. Kasi hindi na ako tatagal dito. So darating yung time na papipiliin ka na ng asawa mo. Kung hindi ka aalis, kung hindi ka sasama sa akin, o kung hindi tayo bubukod ng bahay, aalis kami ng anak mo. Bahala ka rito. Diba? Yun ang masakit, mga kainags. Yun ang masakit. O siyempre, sama ka sa asawa mo, siyempre, di ba? Imposible naman hindi mo piliin yung asawa mo. Pambihira naman, yung family mo, hindi mo pipiliin. Bihira ka naman. Family mo yun. So sabihin natin, sumama ka na sa family mo. O sige, kailangan nating mangupahan. O siyempre, magpapaalam ka na kay nanay at tatay. Sasabihin mo na, Nay, Tay, bubukod na po kami ng tirahan ng family ko. Kasi gusto na rin po namin tumayo sa aming sariling mga paa. Gusto na rin po namin maranasan talagang tunay na buhay. So doon na papasok mga kainag. Siyempre sasabihin na ni tatay mo, malulungkot sila kasi siyempre mapipilay sila sa pagbabayad ng bahay. Diba? Mahihirapan namang i-covered ng mga kapatid mong maiiwan doon sa bahay yung gastusin na iiwanan mo. Siyempre, di ba? So, mamumroblema si nanay at si tatay niya. Sabi niya, anak, bakit konting pasensya na lang? Ganun talaga yung mga magkakapatid, hindi talaga nagkakasundo. Konting pasensya na lang. Magstay muna kayo dito sa bahay. Sayang naman yung spot nung kwarto na yan kung walang titira. Dito na kayo tumira. Hayaan nyo na lang, wag nyo na intindihin. Ay, siyempre, ganun sasabihin nila ng tatay. Kasi alam nila, sila yung mahihirapan di ba? Sila yung mahihirapan sa pagbabayad ng mga gastusin. Mortgage, property tax, at nung iba pa. Siyempre, yung mga kapatid, medyo mahirapan din yan. Kasi nga, siyempre, lumalaki na yung mga anak nila. Family na rin. Nahati na yung gastusin. Eto na ngayon, siyempre, humiwalay ka na. Doon na papasok ang totoong buhay sa'yo. Especially pagka hindi ka nasanay. Especially pag nasanay ka na lagi kang sa family mo, sa nanay at sa tatay mo, yung nakadepende ka sa nanay at sa tatay mo, hindi mo naramdaman yung mga gastusin, doon na magsisimula yun, mga kainis, pagka kumuha ka na ng sarili mong bahay. Ibig sabihin, sariling bahay, nangupahan ka. Lalo na pag ikaw ay nagbabayad na rin ng sarili mong mortgage at property tax. Doon papasok ang tunay na buhay at doon mo marirealize ang tunay na buhay. Yan, ito sinasabi ko po para doon sa mga bata pa lang, yung mga bata pa lang na hindi pa alam yung paglabas yun ng bahay mo, ito na pala yung tunay na buhay. Para po sa inyo to. Yan, di ba? Yun na yun. O siyempre, si misis mo walang trabaho mag-alaga ng bata. O ikaw ngayon ang kakayod ngayon. Gastos mo lahat. Property tax.
O sabihin natin, hindi ka pa nagbabayad ng property tax, o yung upa. O, di ba? Gastusin ng anak mo, nako, hirap niya. Siyempre, hindi naman habang buhay magre-rent kayo. Sayang naman yun, dadagdagan mo na lang ng ilang pirasong pera yung ano, may sarili ka ng bahay, nagbabayad ka ng sariling bahay mo. Siyempre, kuha ka na lang ng mortgage, kuha ka na lang bahay mo para sarili mo na yun. O, di ba? Yun, doon mo na masasabi na, hirap naman palang ganitong buhay. Hirap na. Hindi ko na paghandaan to ha. O, di ba mga kainis, doon na papasok yan, mga kainis. Doon na papasok yan. Hindi ko na paghandaan to. Yung bang kailangan mo magtrabaho, mag-part-time na. Yun na yun, doon na yun. Yun na yun, mga kainis. Ano? Importante yung paghahanda. Mahirap magsimula pag may edad ka na. O, di ba? Balik tayo doon sa bahay. Bahay nyo. O, si kuya. Eto na rin, aalis na rin. O, di ba? Kasi nga, hindi na rin makasundo yung ibang mga asawa nung kapatid nila. O, di ba? Yung mga pinsan, nag-aaway-aaway na. Hindi maisan, makulit. O, di ba? Hindi maiwasan yan. Maingay, makulit. O. Di, paalam sila kay nanay at kay tatay. Nay, tay, bubukod na rin po kami ng bahay. Patay, nako. Problema na naman kay nanay at kay tatay ito. Anak, umalis na yung kapatid mo, pati ba naman ikaw, aalis na rin? Paano na yung pagbabayad namin ng mortgage dito? Paano yung pagbabayad ng bahay? Patay, Diyos ko po, Panginoon. Eto na. Yun ang sinasabi kong hindi naisip or hindi napaghandaan. Bandang huli nung kumuha nung bahay nung una, di ba? Kaya importante yung solusyon. Yung isipin yung what if? Yan. O, di ba? Wag mo na maging excited sa una. Di ba? So yun na yun. Paano na pagbabayad ng bahay? Hindi namin kaya yan, anak. Pag umalis kayo rito. Iyak na yan si nanay. Iyak na rin si tatay niyan. Matatanda na kami. Iwanan niyo pa ba kami? Patay kayo niya. Konsensyahin ka na ni nanay at tatay. Pero syempre, asawa mo, gusto na rin umalis talaga. Gusto na magkaroon sariling bahay. Di ba? Eto na. Dalawa na lang family nandun. Syempre, yung ate mo, aalis na rin dun sa bahay yan. Kasi syempre, nangangarap din magkaroon ng sariling bahay yan. So, eto na ngayon. Ano nangyari kay nanay, kay tatay? O, diba? Wala na. Hindi nyo naman kaya magbigay ng share pa sa kay nanay at kay tatay nyo kasi may binabayaran na rin kayong bahay. May binabayaran na kayong gastusin. O, diba? O, ni Singkong Duling, baka hindi na kayo makapagbigay. Kay nanay at kay tatay. Pan-share doon sa bahay na binabayaran. So, yun. Doon na papasok yung problema, mga kainis. Yan. O, di si nanay at si tatay ngayon, anong gagawin natin ngayon? Siyempre, magpapaboard. Siyempre, magkano yung board? 500. Sabihin natin isang kwarto, 500. Pero, di ba? Parang hindi pa rin kaya i-covered yun eh. Papaboard ka, 500. Sa isang kwarto, 500, 1,000. Kulang pa rin yan, mga kainags. Kung malaking bahay ang binabayaran mo. So, yun. Actually, di ko alam kung anong sasabihin ko. Ang masasabi ko lang talaga para dun sa mga bata. Sa mga kabataan, mga early 20s, bago kayo mag-30, kung meron kayong, alam ko, hilig nyo yan. Napagdaanan ko rin yan. Hilig nyo magkaroon ng sariling kotse, magandang sasakyan pag nandito kayo sa Canada. Sige, bili lang kayo. Pero kung maaari isang kotse lang, tapos the rest, mag-ipon kayo. Pag-isipan nyo yung pagkuha nyo ng sariling bahay ninyo. Isipin niyo yung sarili niyo muna. Alam ko, hindi niyo pa nagigets siguro yung sinasabi ko Hindi niyo pa nagigets. Pero, mark my word, marirealize niyo sa bandang hulihan. Kaya nga nandito ako kasi sinasabi ko sa inyo, kahit yung mga kasamahan ko sa trabaho, yung mga bata ron, mga kasing edad ng anak ko, lagi kong sinasabi sa kanila, mag-ipon kayo. Mag-ipon muna kayo. Yung mga gusto niyong bilhin ngayon, bilhin niyo, sige, pero limit. Limit lang. Importante, mag-ipon kayo. Yung mag-ipon kayo, na pagka edad nyo ng 30 or 35 years old, meron na kayong ipon, kuha kayo ng bahay, di ba? Kung makakapag-down kayo ng $100 Canadian doon sa mortgage na napag-usapan nyo ng bangko, i-down mo na para konti na lang ang babayaran mo. Di ba? Hindi mabigat sa bulsa pag nagbabayad ka na. Pero kung makakakuha ka bago ka mag-35 years old, siguro, diba? 23 years old ka ngayon, mag-ipon ka, 7 years, ipon. 30 years old, kuha ka ng bahay. Or kung gusto mong kumuha ng 25 years old ka pa lang, mas maganda. Di ba? Mas maganda. Mas ayos yun. Mas okay.
So yun mga kainags, ano? Napakasarap nung nasa edad 40 ka na, edad 45 years old ka na, bayad na yung bahay mo. Napakasarap nung walang ka-stress, walang ka-pressure. 'Di ba? Ang sarap eh. Yung bang time na makakarinig ka na, oy, magle-lay off. Hindi ka na medyo kakabahan eh, 'di ba? Kasi ang iniisip mo na lang yung araw-araw mong gastusin, ano? Hindi mo na iniisip yung mortgage mo. No? Sarap ng ganun. Sana ganun din, ano? I wish, no? Sabi ko nga, kung ako dumating ako dito sa Canada ng mga 23 years old ako, naku, sigurado, mas masarap ang buhay. Kaya lang, di tayo pinalad sa ganun eh. So, anyway, mga kainags, ano? So, yun lang yun. So, sa mga kabataan, i-target nyo ang pagkuha ng bahay habang bata pa kayo. Hindi kayo magsisisi. Pagka nakakuha na kayo ng bahay, nakapag-down kayo ng maganda, malapit nyo na matapos yung bahay nyo, diyan nyo umpisahan yung pagbili ng mga gusto ninyo sa buhay. Diyan nyo umpisahan yung mga passion nyo, yung mga hobby nyo na gustong gawin, pwede nyo nang gawin yan. Kasi nakaporma na kayo. Yan yun. So yun mga kainis, ano? Sana merong nakapulutang aral ang ating content ngayon. Don't forget to subscribe ulit. Leave your message. Click the like button po. Maraming salamat. Don't forget to subscribe. Inags. Hanggang sa muli po. Salamat.